at bihasang babae, isang sistemang tumatakbo batay sa kanilang tiwala, at isang islang dapat sakupin. Panahon na para magtayo ng base. Ang sumunod na 4 na oras ay naging isang gumaganang, kahit na desperado, na kampo ng puwersahan ang kalawang na barkong pangkargamento. Nakatayo ako sa itaas na kubyerta, pinapanood ang 24 na babaeng nagtatrabaho. Ang takot ay napalitan ng isang matinding pangangailangang mabuhay. Lumapit sa akin si Lynn, pinunasan na niya ang dumi sa mukha niya at itinali ang buhok niya patalikod. Hindi na siya nanginginig. Lihong, sabi niya, hawak ang isang clipboard na kanyang nakuha mula sa kabin ng kapitan. Nagawa ng mga inhinyero na tanggalin ang 6 na tubo na bakal mula sa sirang boiler. Ginamit nila ang grinding wheel ng barko upang hasain ang mga dulo. Mayroon kaming 6 na krudong sibat. Sinubukan ng biology team, sa paunguna ni Chen, ang mga matatabang dahon mula sa gilid ng gubat. Ang mga ito ay lubhang mapait, bahagyang nakalalason kung kinakain ng hilaw, ngunit ang pagpapakulo sa mga ito ay nagpapawalang bisa sa lason. Nagbubunga ito ng makapal at malastarchy na paste. Tumango ako. Mabuti. Kumusta naman ang tubig natin? Naglagay ang medical team ng condensation trap gamit ang mga plastik na trapal at ang natitirang mga tubo ng coolant ng makina. Nakakagawa ito ng humigit kumulang 3 litro sa isang araw. Pero ang pagkain. Nag-alangan si Lynn, ang isang rasyon ng militar at isang balde ng pinakuluang leaf paste ay hindi makakakain ng 25 tao ng higit sa 2 araw. Nanghihina na ang mga tao. Tama siya. Binuksan ko ang aking system interface. Passive degeneration, positibo 1-2 Kabuang balance, 47 Ang tiwala mula sa mga inhinyero, ang respeto mula sa mga mediko, at ang patuloy na pasasalamat ni Lynn ay unti-unting pumapasok. Ngunit ang isang bloke ng sustansya ay nagkakahalaga ng 2. Ang pagbili ng sapat para mapakain ang lahat ay agad na magbubura sa akin, at wala nang maiiwang kapital para sa mga pag-upgrade. Hindi ko kayang patakbuhin ang isang welfare state. Kailangan ko ng permanenteng mapagkukunan ng pagkain. Bago pa ako makapagplano, nakarinig ako ng mga yabag sa likuran ko. Si Zhao iyon. Nalinis niya ang kanyang damit na pangdisenyo, kahit sira-sira pa rin ito. Lumapit siya sa akin, ang kanyang tindig ay ibang-iba sa sumisigaw na batang iyon kaninang umaga. Nakarelax ang kanyang mga balikat, na lalaki at malambot ang kanyang mga mata. Huminto siya ng hindi komportable, at marahang inilapat ang isang kamay sa aking dibdib. Lihong, bulong niya, ang boses ay may bahid ng artipisyal na tamis. Ang hirap ng pinaghirapan mo ngayon. Iniligtas mo kami mula sa mga halimaw na yon. Ako. Natakot ako kanina, hindi ko alam ang sinasabi ko. Pero nang makita kitang gumalaw, pakiramdam ko ay ligtas ako. Sa tingin ko naiintindihan na talaga kita ngayon. Yumuko siya, bahagyang nakaawang ang mga labi, na nag-aalok ng isang malinaw at hindi mapagkakamalang paanyaya. Siguro pwede nating paghesyan ang rasyon ng militar. Tayong 2 lang. Maaari akong maging lubos na nagpapasalamat. Hindi ako gumalaw. Tiningnan ko lang ang asul na holographic panel na nakaabang sa tabi ng ulo niya. Target, Zhao. Emosyon, panlilinlang, manipulasyon, nakatagong paghamak. Nabuo ng 0. Ang sistema ay ganap. Hindi ito maaaring i-hack sa pamamagitan ng murang pag-arte. Hinawakan ko ang pulso niya, tinanggal ang kamay niya sa dibdib ko, at binitawan iyon na parang may impeksyon. 0, malamig kong sabi. Kumurap si Zhao, na wala ang mapangakit niyang ngiti. Ano? Wala, ulit ko habang umatras. Iyan lang ang eksaktong laki ng tunay na pasasalamat mo sa akin. Pakiramdam mo hindi ka ligtas. Gutom ka. Akala mo magagamit mo ang katawan mo para makakuha ng meal ticket, kahit hindi ka naman talaga gumagawa ng mabibigat na bagay. Namutla ang mukha niya, pagkatapos ay namula sa matinding pula. Nabasag ng tuluyan ang kanyang maskara. Mayabang kang kupal. Akala mo bahari ka dahil may lighter ka at may mga pakulo ka sa parlor. Nagugutom na kami. Hindi ako kumakain ng mga nakalalasong dahon habang nag-ipon ka ng totoong pagkain. Tama ka, pantay kong sabi. Hindi mo kakainin ang mga dahon. Wala kang kakainin. Lynn, bawasan mo ang rasyon ni Zhao sa 0 sa susunod na 24 na oras. Hindi siya kumakain hanggat hindi siya nakakatulong.
Tumango agad si Lin at isinulat ito sa kanyang clipboard. Napasigaw si Zhao sa pagkadismaya. CJ! Gutumin mo ako. Tignan mo kung gaano katagal ang maliit mong diktadurya. Lumingon siya at padabog na tumakbo patungo sa mga ibabang kubo. Sa loob ng ilang minuto, nasaksihan ko siya at ang tatlo sa kanyang malalapit na kaibigan, mga batang babaeng gumugol ng huling 4 na oras sa pagrereklamo sa halip na magtrabaho, ay kinuha ang balde ng hindi pinakuluang, nakalalasong mga dahon at ikinulong ang kanilang mga sarili sa tirahan ng mga tripulante. Dapat ba natin silang pigilan? Tanong ni Lin na mukhang nag-aalala. Magkakasakit ang mga dahong iyan. Hayaan mo sila, sabi ko. Hindi maaaring gumana ang isang base kasama ang mga parasito. Malalaman nila ang kapalit ng paghihimagsik bukas ng umaga. Ibinalik ko ang aking atensyon sa tunay na problema. Ang tatlong higante ay nakaupo pa rin sa mabatong baybayin, ang kanilang mga palakol na bato ay nakapatong sa kanilang mga kandungan. Binabantayan nila ang gubat. Sa kabila nila ay naroon ang isang napakalaki at hindi pa nasusukat na ekosistema na puno ng mga kalorya. Lin, dalhan mo ako ng isa sa mga pinatulis na tubo na bakal na ginawa ng mga inhinyero, utos ko. Tumakbo siya pababa sa lalagyan at bumalik na may dalang mabigat at hanggang metrong haba na tubo na bakal. Ang dulo nito ay dinurog hanggang sa maging isang malupit at makintab na dulo. Ito ay mabigat, perpektong balanse, at mas matibay kaysa sa mga malutong na sandatang bato na dala ng mga higante. Tiningnan ko ulit ang balance ko. 47 li. Binuksan ko ang system store at pumunta sa communication modules. Binili, Universal Translator, Local Primitive Dialect. Halaga, 40 li. Malaking puhunan yon. Muntik na akong malugi dahil dito. Pero kung walang komunikasyon, hindi ko mamanipula ang mga higante. Bilhin mo, utos ko. Balance, 7 li. Module activated. Na-download na ang mga algorithm ng wika. Biglang sumakit ang ulo ko ng ilang segundo habang umuukit sa utak ko ang mga hindi pamilyar at paulit-ulit na pantig. Kinuha ko ang bakal na sibat at naglakad pababa sa rampa na bakal, humakbang sa mga batong panghurno. Agad na tumayo ang tatlong higante, ang kanilang malalaki at matipunong pangangatawan ay nagbabalot ng mahahabang anino sa akin. Hinawakan ng pinuno ang kanyang palakol na bato, maingat akong tinitigan. Naaalala pa rin niya ang nakasisilaw na kislap ng granada at ang apoy mula sa aking kamay. Huminto ako 5 metro ang layo sa kanya. Itinapat ko ang mapurol na dulo ng tubo na bakal sa bato at tumingala. May alok ako, sabi ko. Sa sarili kong pandinig, nagsalita ako ng Ingles. Pero mula sa nanlalaking mata ng higante, alam kong narinig niya ang perpekto at walang kapintasang pagsasalita ng higante. Umungol ang pinuno, ang kanyang boses ay parang 2 batong naggigiling. Ang gumagawa ng apoy ay nagsasalita ng wikang pambansa. Anong alok? Mahina ang mga armas mo, sabi ko, sabay turo sa kanyang purong palakol na bato. Mga tipak ng bato. Nababasag ang bato sa baluti ng mga halimaw sa gubat. Metal ang hawak ko. Inihagis ko ang matutulis na tubo na bakal sa lupa sa pagitan namin. Matinis na tumama ang metal sa mga bato. Nag-atubili ang higanteng pinuno, saka humakbang paharap at kinuha ito. Ang kanyang malaki at magaspang na kamay ay pumulupot sa bakal. Inihampas niya ito ng 1 beses. Sumipol ang hangin. Tinamaan niya ang dulo ng isang kalapit na batong obsidian. Nabasag ang bato. Nanatiling buo ang bakal na sibat, kumikinang sa araw. Nanlaki ang kanyang maitim na mga mata. Para sa isang kulturang mula sa panahon ng bato, ang hinulma na bakal ay isang himala sa teknolohiya. Sandata ng mga Diyos, ungol niya habang pinapahid ang matalas na talim gamit ang makapal na daliri. Tumingin siya sa akin. Ano ang kailangan ng gumagawa ng apoy? Pagkain, simpleng sagot ko. Sariwang karne. Hindi dahon. Hindi mga tira-tirang pagkain. Kapalit ng sandatang ito, magdadala ka ng sapat na karne para sa aking mga kababayan ngayong gabi. Kung papayag ka, gagawa ako ng mas maraming sandata para sa inyong tribo. Tinignan ng pinuno ang 2 higante sa likuran niya. Tumango sila ng may pananabik, nakatitig sa tubo na bakal ng may hindi nakatagong kasakiman. Tinatanggap namin ang kalakalan, ungol ng pinuno. Ang mga ironbak ay nangangaso malapit sa ilog. Papatay kami ng isa. Babalik kami bago lumubog ang araw.
Lumingon sila at naglaho sa masukal at maputlang gubat, dala ang sibat. Dahan-dahan akong huminga ng malalim, ramdam ang pagkawala ng tensyon sa aking mga balikat. Nagbunga ang sugal. Palaging natatalo ng teknolohiya at kalakalan ang brutal na puwersa. Naglakad ako pabalik sa barko. Pagkalipas ng 4 na oras, nang papalubog na ang araw sa ilalim ng abot tanaw at magkulay lila ang langit, isang malakas na kalabog ang yumanig sa mga bato. Bumalik na ang mga higante. Itinapon nila ang bangkay ng isang nilalang sa dalampasigan. Mukha itong baboy ramo, ngunit kasinlaki ito ng isang maliit na kotse na babalutan ng makakapal at maitim na kaliskis. Ang lalamunan nito ay saktong-sakto ang pagkakatusok ng sibat na bakal. Inihagis ng pinuno ang isang napakalaking tipak ng hilaw at duguan na karne sa kubyerta ng aming barko. Tumitimbang ito ng hindi bababa sa 40 kilo. Marangal ang kalakalan, tagagawa ng apoy, ungol ng higante, habang mahigpit na nakahawak sa bakal na sibat bago umatras sa hanay ng mga puno upang bumuo ng sarili nilang kampo. Ang mga batang babae sa kubyerta ay nakatitig sa bundok ng sariwang karne nang may lubos na katahimikan. Medical team, tingnan niyo kung may mga parasito, utos ko, binasag ang katahimikan. Mga inhinyero, magpaninas kayo gamit ang tuyong kahoy mula sa dalampasigan. Culinary team, ilabas niyo ang inyong mga kutsilyo. Kakain tayo mamayang gabi. Pagkalipas ng 1 oras, napuno ng amoy ng inihaw na taba ng baboy ang maalat na hangin ng gabi. Ang 20 tapat na dalaga ay nakaupo sa paligid ng nagliliyab na apoy sa metal na kubyerta. Pinupunit ang mainit at tumutulo na mga piraso ng karne. Umalinggaw ang tawanan at luha ng ginhawa sa buong gabi. Busog na busog sila. Ligtas sila. At alam na alam nila kung sino ang nagbigay nito. Naupo ako sa isang kahon, kumakain ng inihaw na tuhog na inihanda ni Lynn para sa akin. Binuksan ko ang aking system interface. Target, Lynn emosyon, lubos na debosyon, positibo 5-0 Li. Target, 3 inhinyero. Emosyon, labis na pagmamalaki at pasasalamat. Positibo 4-5 Li. Target, 16 na namanggagawa mediko. Emosyon, malalim na paggalang at ginhawa. Positibo 1-2-0 Li. Kabuang balanse, 222 Li. Sumabog ang aking kabisera. Opisyal nang umuunlad ang ekonomiya. Mula sa madilim na mga kubo sa ibaba, narinig ko ang tunog ng pagsusuka. Si Zhao at ang kanyang 3 rebelde ay labis na nagkasakit, isinusuka ang nakalalasong mga dahong hindi pa pinakuluan na kanilang ninakaw. Sila ay gutom na gutom, may sakit, at nakaupo sa dilim, habang ang iba pang mga miyembro ng barko ay nagpipista sa ilalim ng mga bituin. Dapat ko ba silang bigyan ng tubig? Mahinang tanong ni Lynn habang naupo sa tabi ko. Sabi ko. Pero bawal ang karne. Talagang mahigpit ang mga patakaran sa base. Bukas, lilinisin nila ang mga pasilyo at kuskusyunan. Saka lang sila kakain. Tumingin ako sa madilim na gubat. Nakaligtas kami sa unang araw. Mayroon kaming pinagkukunan ng pagkain, lakas paggawa, at kapital. Ngunit binanggit ng mga higante ang mga likod bakal. Kung ang isang baboy ramo sa islang ito ay kasing laki ng isang kotse, at may kaliskis na baluti, kakailanganin namin ng higit pa sa 6 na tubo na bakal para mabuhay sa lingbong iyon. Sumisikat ang araw sa ibabaw ng maputla at kulay abong gubat na naglalagay ng mahahabang at tulis-tulis na anino sa kubyerta ng rust bucket. Iyan ang pangalang ibinigay ko sa barko. Hindi na ito basta sasakyang dagat lamang, ito ang pundasyon ng ating kabihasnan. Nakatayo ako sa tulay, nakatitig sa translucent blue screen sa aking paningin. Kasalukuyang katayuan, lihong, mga puntos ng pagmamahal, 222, populasyon, 25 tao, 3 higanteng kakampi, teritoryo, naka-ground na barko ng kargamento, 50 metro na baybayin. Pang-araw-araw na kita, 100 nagpapatatag. 222 puntos. Noong una, 1 tasa lang ng tubig ang inaagawan ko. Ngayon, may puhunan na ako. Pero sa isang larong estratehiya, ang pag-ipon ng kapital ay isang sentensya ng kamatayan. Kailangan mong mamuhunan muli. Kung hindi ka lalago, mamamatay ka. Lumabas ako sa deck para sa morning briefing. Nakatipon na ang mga babae. Iba ang hitsura nila ngayon. Wala na ang takot. Tuyo ang kanilang mga mukha, may mansa ng mantika at asin ang kanilang mga damit,
ngunit nakapokus ang kanilang mga mata. Hindi na sila naghihintay na maligtas. Naghihintay na lang sila ng mga utos. Ulat sa umaga, sabi ko, umalinggaw ang boses ko sa bakal na katawan ng barko. Humakbang si Lynn paharap, tinatapik ang kanyang clipboard. Puno na ang mga patibong ng tubig. Mayroon tayong 6 na litro ng maiinom na condensation. Pinoproseso na ng kitchen team ang natitirang karne ng baboy ramo mula kahapon. Sapat na ang gamit natin para sa 2 pang kainan, pero problema ang init. Kung walang refrigerator, masisira ang karne pagsapit ng gabi. Kailangan natin ng paraan para mapreserba ito. Napansin ko, sabi ko. Kumusta naman ang larangan ng inhenyerya? Lumapit si Sarah, isang matangkad na babaeng may mansa ng grasa sa pisngi at matalim na tingin, isa sa 3 inhenyero. Tinanggal na namin ang mga kable sa loob ng mga ibabang deck. Mayroon kaming 50 metro ng high-tensile steel wire. Natagpuan din namin ang isang set ng heavy-duty manual winches sa storage locker. Kung mayangkla natin ang mga ito sa mga bato, makakapaglipat tayo ng mabibigat na karga. Pero kulang tayo sa wastong mga kagamitan. Mano-mano nating hinahasa ang mga tubo na bakal, lihong. Mabagal ito at hindi kakapit ang mga gilid. Tiningnan ko ang 222 yiko. Oras na para gumastos. Binuksan ko ang system store at pumunta sa tab na Industrial & Crafting. Binili, Professional Metalworking Toolset, Heavy Duty. Halaga, 6 na puli. Binili, Portable Smoking & Curing Kiln, Schematic panandang pandagdag components. Halaga, 4 na puli. Binili, isa 0 DAS Industrial Grade Pulley Blocks. Halaga, 30 puli. Kabuang ginastos, 130 puli. Natitirang balance, 72 yi. Isang mabigat na kahon na gawa sa kahoy at ilang mga bahaging metal ang lumitaw sa kubyerta. Napasinghap ang mga batang babae. Nakita nila akong gumawa ng isang lighter at isang granada, ngunit isa itong buong talyer. Sarah, kunin mo na ang mga kagamitan. Gusto kong palakasin ang mga sibat na yon gamit ang mga panangga para hindi madulas pababa sa tangkay ang mga halimaw pagkatapos matusok, utos ko. Lynn, kunin mo ang mga bahagi ng horno. Magtayo ka ng smokehouse sa baybayin. Gamitin ang mapait na kahoy mula sa gubat, sabi ng biology team na ang usok ay natural na preserbatibo at pantaboy ng insekto. Paano naman kami? Lumingon ako. Si Zhao pala yon. Maputla siya, nalalabo ang mga mata dahil sa magdamag na pagkakasakit at gutom, ngunit nakatayo siya ng tuwid. Sa likuran niya ay nakatayo ang 3 batang babaeng kasama niyang nag-alsa. May hawak silang mga walis at balde na gawa sa hinating mga drum ng langis. Tapos mo na bang linisin ang mga ibabang bahagi ng bahay? Tanong ko. Bawat pulgada, sabi ni Zhao, garalgal ang boses. Kinuskus namin ang kalawang hanggang sa dumugo ang aming mga kamay. Itinapon namin ang mga nakalalasong dahon sa dagat. Handa na kaming magtrabaho, lihong. Pakiusap. Nagugutom na kami. Tiningnan ko siya. Hindi nagsinungaling ang sistema. Target, Zhao. Emosyon, pagsuko, desperasyon, tunay na pagsisisi. Nabuo ang panandang pandagdag 5. Lynn, bigyan mo sila ng kalahating rasyon ng karne ng baboy ramo, sabi ko. Pagkatapos nilang kumain, nasa ilalim sila ng iyong pamumuno. Sila ang magdadala ng kahoy. Sila ang maghahakot ng tubig. Sila ang pangkat ng mga mabibigat na tagapagbuhat hanggang sa magdesisyon ako na iba ang mangyari. Hindi nakipagtalo si Zhao. Tumango lang siya, may luha ng ginhawa na tumulo sa kanyang mukha. Ngunit panandalian lamang ang kapayapaan. Isang mahina at maindayog na kalabog ang nagsimula mula sa dalampasigan. Naglakad ako papunta sa rehas. Nakabalik na ang 3 higante. Pero wala silang dalang karne. 2 sa kanila ang nakaalalay sa pinuno. Ang kanyang kulay granite na balat ay hiniwa sa 3 malalalim na hiwa sa kanyang dibdib. Ang mga sugat ay tulis-tulis at puno ng tuyong itim na dugo. Bumagsak ang pinuno sa mga bato habang humihinga ng malalim. Tumingala siya sa akin na nasa kubyerta. Manggagawa ng apoy. Ungol niya, mahina ang boses. Ang bakal na likod masyadong malakas. Ang bakal na patpat na ibinigay mo sa amin napakalalim ng pagkakagat nito, ngunit hindi nahulog ang halimaw. Nabali nito ang aming PC. Kinailangan naming tumakas.
Nanlamig ang mga batang babae sa kubyerta. Ang mga higanting ito ay 3 metro ang taas at purong maskulado, at sila ay binugbog.